Encourage ko ang bawat isa na always be prepared. Who knows? Kayo naman ang tatawagin para magsalita dito sa unahan at magbigay ninyong exhortation. Dito ko po binabase ang aking exhortation ayon sa aking pagkaintindi at sa ating pag-aaral na tungkol sa Gospel of Christ. Kaya ko po ginawa to kasi gusto ko po i-emphasize kung bakit nangyari ito. Kailan pa mangyari ito? So alamin po natin kung kailangan ba talaga mangyari ito at kung mangyari man, ano ang emphasis nito sa ating mga hintil. Ano ang ating pakinabang nito tungkol sa mga hintil na kagaya natin. Alam mo, ang mga hintil ay person outside of Israel is considered hintil. Kasama na tayo doon. So kung kailangan mangyari ito, ano ang benefits na makuha natin bilang mga hintil? Umpisahan natin sa creation, sa Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hininga niya ng kanyang butas sa ilong, mga butas ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sa English, hiningahan si Adam at became the living soul. So si Adam nilikha si Adam sa pamamagitan ng pagbigay ng hininga. Punta naman tayo sa Genesis 2:16-18. Ito yung time na binigyan ng Diyos si Adan ng utos ng pagkakilala ng tama at mali. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy ng habanan na makakakain ka ay may kailayaan. So lahat daw ng pagkain sa halamanan ng Eden, pwede mong kainin na may kalayaan. 17. Datapwat sa kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag mong kakainin sapagkat sa araw na ikaw ay kakain, niyaon ay walang pagsasalang mamamatay ka. Ibig sabihin, huwag mong kainin yung kahoy na nagpakilala ng masama at mabuti dahil oras na kakainin mo, ikaw ay mamamatay. 18. So yan ang bilin ng Diyos kay Adan. Sundan nila ako kasi sila naman ito eh. Nalika si Adan, binigyan ng utos. Nung nalika ni si Adan, sa 18, sinabi ng Panginoong Diyos na hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya ay inalalang ko ng isang katulong niya. So naghanap ang Diyos ng kasama ni Adan. Punta tayo sa Genesis 2:21 hanggang 23. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki. Pinatulog ang lalaki at siya ay natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. So pinatulog niya si Adan, kinuha sa kanyang tadyang 22 at ang tadyan na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. So ibig sabihin, ginawa tadyan, ginawang babae. Sa English translation, from man, ginawa niya si Adan woman, from the word man, woman. 23. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto. At laman ng aking laman, siya ay tatawaging babae sapagkat siya ay sa lalaki ay siya ay kinuha. So, ibig sabihin, from man, si iba naging woman, coming from the word man, woman. So, yan ang creation. So, anong nangyari? Tingnan natin sa Genesis 3:6, yung bilin ng Diyos tingkol dito sa loob ko ng Nebel. At nang makita ng babae na ito na yon, ito na si Iba ang natukso. At nang makita ng babae, ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin at nakalalugod sa mga mata at kahoy na magnanasa upang makapantas sa tao at pumitas siya. So ibig sabihin dito, pumitas siya at kinain, inalok pa niya si Adan. So dito na ngayon nag-upisa na mga babae ngayon ipakaliabira. Hindi kasi nagtatanong, gawa ng gawa, pakialabira. So yan, nagkasala. Ano nangyari? Nagkasala kasi sinuway nila ang utos ng Diyos ng loob ko ng Nebel, nagkasala sila sa laman. At dahil nagkasala sila sa laman, the Spirit
died. Okay? Patay ang kanilang espiritu dahil nagkaroon sila ng kasalanan sa laman. So, awit 51.5, kailan nag-umpisa ito, ang kasalanan? Magmula nung pinanganak. Sa awit 51.5, namana natin ang kasalanan nung tayo pinaglihi pa lang sa ating mga magulang. When we are still in our mother's womb, tayo ay nagmana na ng kasalanan. So, fast forward tayo dito sa panahon na ito, ang lahat ay nagkasala. Mababasa po natin yan sa Roma 5.12. Kaya kung paano na sa pamagitan na isang tao ay pumasok ang kasalanan, sa libutan, nakamatay sa pamagitan ng kasalanan, at sa ganito ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, lahat nagkasala dito, patay ang espiritu dahil ang lahat nagkasala. Dumating ang Moses Law. Ito yung Ten Commandments. Actually, 613 yan lahat. May nakatupad ba sa panahon na ito ng kautusan? Dahil ang sabi ng Santiago, dos Gs, perfect ka sa 10 utos, perfect mo ang siyam, sumublay ka sa isa, nagkasala ka. So, walang nakatupad sa kasalanan. Kaya ang ginawa ng mga ito, panahon na ito, nagagawa ng handog ng mga animals. Inahandog nila. Alam naman po natin ang proseso dito sa paghandog na naghandog po sila yearly ng blood of animals. Kaya pa natin i-fulfill sa Galatia 5:17 po. Sinasabi po doon, sapagkat ang laman ay nasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagpagkalaban upang huwag inyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. So, wala po nakatupad. At dahil dyan, wala nakatupad, at dahil mahal tayo ng Diyos at ang ibig niya ay tayo ay maligtas, Galatia 4:5. Si Jesus ay pinanganak. Jesus was born under the law to redeem those under the law. Pinanganak si Jesus sa panahon ng kautusan upang tubusin ang lahat ng mga nasa utusan. That is God's plan. Dahil gusto nga ng Diyos na tayo ay maligtas. So, sa panahon ito, pinanganak si Jesus. At sa panahon naman ito, nandito na yung pag-aaral niya. Ilan sa mga pangaral, gusto ko lang shortcut. Sa John 3:5, sabi niya, Jesus answered, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, you must be born in the Spirit upang makapasok ka sa kingdom of God. So, yan ang isang mga teaching, puro spiritual. Spiritual ang mga teaching niya. Sabi dito na, if a man loves me, he will keep my words. Isa rin sa mga magandang teaching yan na dapat nating tandaan kung mahal natin ang Panginoon. Nangyayari po yan dito sa panahon na ito. Siya ay nangangaral na ng salita ng Diyos. John 17:3, kanya po pinangaral, and this is eternal. Ito ay buhay na walang hanggan, that they may know that the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. Yan po, isang mga pangaral. Marami po siyang pinangaral sa atin, sa mga Hudyo. Pinangaral sa Hudyo nung panahon na ito. Dahil nga ang kanyang pangaral dito ay medyo na-misinterpret ata ng mga Hudyo. Medyo nayayabangan natas mga Hudyo sa ginawa niya pangaral dahil hindi nga nila maintindihan dahil puro spiritual. Ang paintindi lang ng mga Hudyo ay puro material. So ang kanyang pangaral spiritual, di maintindihan. Kaya parang pinag-initan. Hatol ng mga Hudyo? Pako sa cross. So, alam naman natin ng istorya nito na mga Hudyo ay kaya siya pinako sa cross. Ngayon, nung pinako siya sa cross, alam ba ng mga Hudyo ang ibig sabihin nito? Hindi alam ng mga Hudyo. Kasi ang gusto lang naman nila,
ipako sa krus. So hindi alam ng mga Hudyo. Years after AD 60, nirebel ng Diyos kay Apostol Pablo ang tungkol sa ibig sabihin nito. So kay Apostol Pablo po nirebel ang ibig sabihin ng ano na ito. So ang ibig sabihin ng AD, Anno Domini. Ibig sabihin, it is the year of the Lord. This is the way of counting years based on the estimated birth of Christ. So, balik tayo sa ating kay Apostol Pablo, dito nirebel ang kahulugan nitong yung Gospel of Christ. So, dito nirebel. Hindi nirebel sa mga Hudyo. So, nirebel kay Apostol Pablo. Tingnan natin sa Roma 8:3. For what the law could not do, in that he was weak in the flesh, through the flesh, God sending his own Son in the likeness of a sinful flesh, for sin condemned in the flesh. Ibig sabihin, God sent pinanganak si Jesus, He sent Jesus to perform this, to perform the crucifixion. So that was revealed by Apostol Pablo. Ang din natin, na crucified, namatay, at sa kanyang kinamatayan, kinuha yung ating lahat ng mga kasalanan sa flesh. Lahat ng mga kasalanan sa katawan, sa flesh, kinuha niya yan, sinama niyang inilibing ang ating mga kasalanan sa laman. Sa kanyang pag-rose again, kasama tayo sa kanyang muling pagkabuhay in the form of spirit. So, ang ating spirit ay nabuhay. From patay to buhay na. Pagdating ito, buhay na. So, yan ang ang ibig sabihin, ang revelation kay Apostol Pablo tungkol sa crucifixion. Napagtagumpayan ba ito? Napagtagumpayan ba ito ng Panginoon Hesus ang pagkuha ng ating kasalanan sa laman? At ang ating Espiritu ay nabuhay muli sa Hebrew 9:26. For then must be open have suffered sins since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath they appeared to put away sin by the sacrifice of himself. So napagtagumpayan po yan. So, ibig sabihin, dahil kinuha na ng Panginoong Hesus ang ating kasalanan sa laman, tayo ay sin-free na in the flesh. Kailangan maging sin-free tayo sa ating laman upang makapanahan si Panginoon Hesus sa ating buhay. So, ganun. Sa Hebrew 9:30 naman, kung ang dugo ng mga kambing at mga baka at ang abo ng dumalagang baka ay binudbud sa mga nadungisan, ay may nakapagiging banal sa ikakalinis ng laman. Purge your, animal's blood purifies the flesh, but Jesus' blood, gaano pa kaya ang dugo ni Jesus na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggang naihandog ang kanyang sarili, na walang dungis sa Diyos, ay naglilinis na yung budi, conscience, sa magawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So yan. Yun ang revelation kay Apostol Pablo. Ang benefits na ito ay, ang panahon ng kautosan ay inaabot pa ng AD 70. Ang kautosan. Ito ay tinatawag na transition period. At dahil nandito pa yung templo, di mawala-wala sa mga isip ng Hudyo ang mga gawain ng kautosan na maghahandog ng mga hayop para sa purifying the flesh. So, although tinapos na ni Kristo dito, AD 30, because Christ is the end of the law, tinapos na dito, pero ang gawain ng kautosan nagpapatuloy pa hanggang dito sa AD 70 because of the existence of the temple. Kaya nung pagdating ng AD 70, ito itatawag na wrath of God, na na-destroy ang templo. 1 Timoteo 2:7, na dito ay talaga ako na tagapangaral, teacher at apostol. Sinabi ko sa katatuhanan, hindi ako nagsinungaling, guro sa mga hintil,
teacher of the Gentile sa pananampalataya in faith and in truth. So, si Apostol Pablo po ang teacher sa mga Gentiles. Kung ano ang ating pakinabang dito sa Gospel of Christ bilang mga Hentil. So, tingnan natin sa Episode 3:6. For the Gentiles should be fellow heirs. Kasamang tagapagmana. Although ito'y mamanahin ng mga Hudyo, pero ang mga Gentiles ay fellow heirs. Kasamang tagapagmana and of the same body, because we are of the same body. Because Jesus is the head, we are the body of Christ, including the Gentiles, and partaker of the promise of Christ by the gospel. So dito tayo, dahil dito tayo, di natin malaman na tayo ay kabilang sa pagmamana ng gospel of Christ. Punta po tayo sa Colossus 3:1-2. Kung kayo ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin niyo ang mga bagay na nasa itaas. First priority, ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So, verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip, ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sana mga kapatid, patuloy tayong mag-aaral sa salita ng Diyos at sana na pagbigay inspirasyon ang konting mensahe na ito. Maraming salamat po. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 21-24, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Verse 22, ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan, wisdom. Diba? 23, datapat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo, sabi nga ni Brother Dado, hindi naintindihan ng mga Hudyo, sa mga Hudyo ay katitisuran. Natison sila doon sa cross. Ibig sabihin, hindi nila matanggap. Pero sa mga Hentil daw at sa mga Hentil ay kamangmangan. 24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, ito na yung mga believers. Kahit daw ikaw ay Hudyo, o ikaw ay Gentiles, o ikaw ay Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Ito yung maganda. At ang karunungan ng Diyos. Yan. Sa English nga, gawin mo yung English and 24. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Ayan. So Christ is the wisdom of God. Si Jesus daw, ang Panginoong Jesucristo raw, ang karunungan ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Ang problema, ang mga Hudyo lagi naghahanap ng tanda at ang mga Gentiles naghahanap naman ng karunungan. Ang problema sa karunungang hinahanap ng mga Gentiles ay karunungan ng sanglibutan. Yung nakapokus lamang na karunungan sa mundong ito. Hindi nila naunawaan na ang karunungan ng Diyos na si Kristo is spiritual, heavenly, and eternal. Kaya hindi panagpo. Kaya ang isang napakaganda na magagawa ng tao o ng isang mananampalataya, talagang ikaw ay magkaroon ng pusong may karunungan na nanggagaling sa Diyos. Have a heart of wisdom that comes from God. Tingnan natin, kasi habang nabubuhay sa lupang ito, maraming tao abalang-abala sa mga bagay lamang ng mundong ito. And even sa karunungan, ay yung filosofiya ang napagtutuunan ng pansin. Ano yung mag-aral sa filosofiya ng tao? Sabi ni Apostol Pablo, warning niya. Sabi doon, beware, mag-ingat sa filosofiya lamang ng tao at hindi nakita yung karunungan na nanggagaling sa Diyos. Sa pag-aaral natin, yung word na philosophy, philo is wisdom, diba? Sophie is lovers ba? Baliktad ba? Lovers of wisdom. Ang tao, lalo na yung mga Gentiles,
Naghahanap talaga sila ng karunungan. Ang problema, pag hindi natin naintindihan na ang karunungan talaga ng Diyos ay si Kristo, no? Na ibinigay niya. Sabi nga ni Brother Dado, napakabilis ng panahon, di ba? March na ngayon, first Sunday ng March. Pero alam niyo po, maraming mga tao sa lupang ito habang tumatagal ang kanyang buhay, maraming namimiss ang isa sa mga napakaganda. Siguro po, tingnan natin yung ayon sa naging paksa ni Brother Dado, sa Romans 5:12, sabi diyan, wherefore as by one man sin entered into the world. Dahil sa kanyang pagkakasala, let's say ito yung earth, sin entered into the world and death by sin. Naghari ang kamatayan, pumasok ang kamatayan. Death passed upon all men, for that all have sinned. So ibig sabihin, lahat ng tao na nasa earth, nasa mundong ito, ay namatay lahat, diba? Bunga ng pagkakasala ng unang Adam. Gusto ko makita niyo, ma-imagine niyo nangyari sa sangkatauhan ay naghari yung death, and that is spiritual death. Diba? Sa pag-aaral natin, malinaw na spiritual death yan. Siguro kung nasusubaybayan niyo yung Bible study, at minsan nasasabi, na yung Adam, hindi lamang lalaking Adan. Adam is general, babae at lalaki yon, panlahatan man. Nagkaroon ng woman dahil merong womb. Pero yung Adam, generally, pangkalahatan. No? So yung unang Adam, sa pagbagsak niya sa pagkakasala, sabi nga ni Brother Dado, kinain nila yung ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy ng pagkakilala na mabuti at masama, which is the law, is pumasok ang kamatayan. At ang sabi ng Romans 5:12, sa pamamagitan ng first Adam, naghari sa lahat ang kamatayan, which is spiritual death. Diba? Tingnan natin yung Romans 5. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nagkasalaman ng tulad ng pagsalansan ni Adam, na siyang anyo niyang darating. So naghari mula kay Adam hanggang kay Moises. Maging sa panahon ni Moises, naandun na yung spiritual death. Okay, tuloy. Pagkat kung sa pagsuway ng isa, ito yon. Sapagkat kung sa pagsuway ng unang Adam, lupa pang magsisipaghari, dito, gagawa ko ng second Adam. Sa pamamagitan ng isa, lupa pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa. Itong isang ito ay si Kristo na, yung second Adam. So dito, naghari ang death. Dito, naghari naman yung life or eternal life na nagbibigay ng righteousness o ng biyaya na kaloob ng katwiran. Yung grace na dati ay tayo ay lahat ay masama, naging evil, bunga ng kasalanan, ng laman. Pero dahil sa ginawa ni Adam, ng second Adam, ang Panginoong Jesucristo, naghari sa atin yung righteousness o yung biyaya ng Diyos. So meaning, kung ang isang tao maintindihan ito, yung kagandahan nito sa buhay, ikaw ang magkakaroon ng tamang karunungan, wisdom. No, nasa iyo ang pinakamataas na level ng karunungan. Kung bakit sinasabi ng 1 Corinthians 1:21 and 24, doon sa verse 24 na Christ is the wisdom of God. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So, maintindihan niyo yung ganda nung mayroon ka ang isang mananampalataya. Minsan, ang tao kasi naiinggit kapag mayroon. Hindi po masama na mayroon kang karunungan sa lupang ito. Kaya nga nag-aaral ang tao di ba? Pero kung babasahin natin, titingnan natin sa 1 Corinthians from verse 18, tingnan natin. Sapagkat ang salita ng krus, ito raw ginawa ni Jesus, yung salita ng krus, pangangaral ng ebanghelyo, ang sabi dyan ay foolishness, kamangmangan doon sa mga napapahamak. Ibig sabihin, yung hindi nakita yung halaga, hindi nakita yung ganda, hindi naunawaan yung value
yung treasure na yun ang tunay na kayamanan. Malimit nating sabihin na yung spiritual blessing mas mahigit ang value niyan kaysa sa physical and earthly blessing. Ang problema sa tao ay mas malakas mahilas siya ng mga bagay na dito lamang sa lupa. So kung makikita ninyo ang kagandahan na naunawaan mo ang Bible na bakit may Genesis, ano yung mga itinuturo ng Scripture, at anong dahilan kung bakit ibinigay ang second Adam para magkaroon ng buhay. At sa lupang ito, sabi ko nga, ang tao, naghahanap siya ng karunungan. Diba? Ang problema, ang sabi ng ating binasa kanina, ang krus kamangmangan sa mga unbelievers, sa mga hindi sumampalataya, walang kabuluhan yan. Hindi yan naiintindihan. Pero ang palad ng mga mananampalataya, pag naunawaan na si Kristo ang karunungan ng Diyos, at siya yung pinakatunay na blessing, at siya yung tunay na kayamanan, napakapalad ng tao. Pero kakaunti ang nakakasumpong dito. Bakit? Kasi ang tao sa mundong ito, abalang-abala sa mga bagay na narito sa lupa, hindi naman po masama. Mag-aral ka, bigyan ng magandang kinabukasan ng tao, ang kanyang anak. Di ba? Mahal na mahal ang tao ang kanyang mga magulang, ang kanyang anak. At bibigyan siya ng magandang kalalagayan sa buhay sa lupang ito. Pero alam niyo, merong isang napapabayaan at nalilimutan. Kaya sabi ng Psalms 90, verse 12, tingnan niyo. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Diba? Basahin ko sa English. So teach us to number our days, that we may apply our hearts of wisdom. Kung sa magaganon ay magtatamo tayo ng karunungan, yung talagang pinakatamang karunungan. Ano ba yung meaning ng wisdom? Ang isa sa kahulugan ng word na wisdom ay, ayon sa dictionary, the quality of having experience, merong karanasan, knowledge, kaalaman, and good judgment, yung tamang mga pagdidesisyon, yung mabuting desisyon na gagawin mo sa buhay pag mayroon kang wisdom o karunungan. The quality of being wise, ito yung isang uri ng talagang mayroon kang katalinuhan. Kaya mayroong mga tao na laging kailangan makinig ka sa mga taong sa kanilang mga salita ng punong-puno ng karunungan. Yung mga kasabihan na makakatulong sa pamamaraan ng pamumuhay. Halimbawa, di ba, madimit nabanggit yung, give me a piece and I will eat for a day. But teach me how to fish and I will eat for a lifetime. Ayun na mas maganda doon. Yung, teach me how to fish. Kasi kung bibigyan mo lamang ang isang tao ng pagkain para sa isang araw, makakasurvive siya sa isang araw. Pero kung tuturuan mo ang isang tao para magkaroon ng hanap buhay, para siya ay laging may makain araw-araw, abay mas maganda yon. So yung wisdom, yung quality ng meron kang magiging karanasan, kaalaman, at magkakaroon ka ng magbuting desisyon sa buhay, at ikaw ay talagang magtataglay ng katalinuhan. Ang isa pang kahulugan ay the soundness of an action or decision, di ba? Yung mga decision na tama. With regard to the application of experience, knowledge, and good judgment. Magka-combine kasi yung meron kang alam at meron kang tamang desisyon. Di ba napakaganda na meron kang karunungan? Kaya lang, ang problema nga, iba yung karunungan panlupa. Iba yung karunungan ng gagaling sa Diyos. Ayan. So, dito dapat maging matalino ang tao. Lalo na, ang makikita natin talagang may karunungan, although maaaring hindi ka kasing husay ng ibang tao na magaling sa pamamaraan ng karunungan sa lupang ito, pero nagsusumikap tayo, matuto rin naman. Pero, hindi hihigitan
ang karunungan na nanggagaling sa Diyos, which is ito yung ating ginagawang pag-aaral mula sa Scripture. Ano ang nagpapatunay na paano mo ma-acquire ang tamang karunungan na nanggagaling sa Diyos? Di ba sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 15 na ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng talino. The words of God make us wise in the spiritual sense. Pag sinabi spiritual lang naman yan no. Mas mataas ang level ng karunungan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Sabi diyan, mula sa pagkasanggol, ay yung nalalaman na ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo. Ayan. Sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. And that from a child that was known the Holy Scriptures. Kaya nga, pinagsusumikapan natin na kahit yung mga bata pa, imulat na natin sa Bible o sa salita ng Diyos. Bakit? Which are able to make thee wise. Sino ang gusto na maging wise? Diba? Halos lahat sabihin, siyempre lahat tayo gusto natin maging wise. Pero sabi nito, unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Kaya sabi ng 1 Corinthians 1:24, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Kaya, alam nyo, huwag yung mamaliitin yung parang konti lang ang alam mo or parang hindi ka masyado marunong na kagaya ng ibang tao. Huwag yung mamaliitin, no? Pag ikaw ay isang Kristiyano na meron kang alam patungkol sa ginawa ni Kristo. Mangyayari noon, daig mo pa yung marunong. Bakit? Tingnan niyo. Dito sa 1 Corinthians chapter 1, simulan natin sa verse 18, na iba yung wisdom ng world na ito kaysa sa wisdom na nanggagaling sa Panginoon, which is heavenly and spiritual. Kaya natin, for the preaching of the cross to them is that perish is foolishness. Yun daw pangangaral ng mabuting balita o ng krus sa kanila na napapahamak, ito raw ay kamangmangan. Pag sinabing kamangmangan, walang kwenta yan. Hindi masyadong binibigyan ng importansya. Ganun ang kahinaan ng tao Na pag hindi mo naintindihan tong wisdom na nanggagaling sa Diyos, na ang pinakasentro ay ang Panginoong Jesucristo. Ang tao kasi walang appetite. Yung mga tao na ang salita ng Diyos o lalo na yung pangangaral ng krus ay parang wala naman ako mapakinabangan dyan. Tamad na tamad, walang interest. Why? Because, sabi diyan, foolishness, kamangmangan ito sa kanila. But unto us, pag sinabing unto us, ay yung talagang believer, which are saved, talagang alam mo na ikaw ay ligtas. Sabi ko nga, noong Wednesday, pag naunawaan ng isang Kristiyano talaga at nag-mature siya sa pananampalataya at naunawaan talaga yung ganda ng Ebanghelyo at ang kaligtasan nga ay spiritual at ang kaligtasan ay iniligtas tayo sa spiritual death. Diba? Unlike nung kamulatan ng marami nating pinagsimulan at yun ang nakakalungkot na marami pa rin naka-base ang maraming simbahan na ang death na iniligtas ng Panginoon ay physical lang. Sala po yung hindi maliwanag ang katotohanan ng kaligtasan. Kaya pag tinanong ka, saan ka iniligtas? Maliwanag na magiging sagot natin ay, kasi nga naghari sa lahat ang kamatayan mula nung bumagsak si Adam. Sabi ng Romans 5:12, namatay spiritually at hindi physical. Lahat ng tao na nabubuhay sa lupa, mayaman, mahirap, ano man ang kalalagayan mo, hindi ka man nakapag-aral na kagaya ng iba, wala namang masama. Hindi naman lahat ng tao ay professional, pero makikita natin na kahit kung ganito lang ang magiging buhay mo at wala sa iyo ang karunungan na nanggagaling sa Diyos, ang buhay mo parang singaw lang. Sinilang ka, mamaya mawawala ka. Para kang singaw lang. Ang bilis lang ng panahon. Kaya napakaganda na maunawaan natin bakit sinabi ng Psalms chapter 90 na teach us to number our days. Dahil tumatakbo ang panahon, pag hindi mo nakita ang halaga, nasasayang yung mga oras na dapat
nakukuha mo yung karunungan na nanggagaling sa Diyos, pero meron ka lamang ipinagmamalaki, ang meron ka lang ay karunungan ng lupang ito. At ang sabi, wala namang masama dyan. Kaya lang, hindi nila naunawaan dahil ang karunungan ng krus ay foolishness. Kamangmangan. So ang isang tao na walang halaga, hindi yan bibigyan ng panahon. Hindi niya pagbibigyan niya ng focus at oras. Hindi siya mag-i-invest ng time dyan kasi hindi naman nakikita. Yun ang isang problema. Kaya yung sinasabi ni Brother Dado na kung ikaw nga'y binuhay na mag-uli, kasi ang ligtas, dati patay ka, binuhay ka na mag-uli. Yung pinaliwanag niya na had raised us up together. Diba? Binuhay tayo mula sa kasalanan dahil nga ang nagbigay ng kamatayang espiritual ay yung kasalanan na bunga ng dumating yung law of knowledge of good and evil ay walang alipin ng tao. Romans 7:14 muna. Ang estado ng isang tao na wala pa kay Kristo, ang sabi doon ay alipin siya ng kasalanan. Sold under sin. Diba? Na nung dumating yung law, alam niya na ang law is spiritual, pero ang problema ng tao, siya ay merong sin in the flesh, kaya siya alipin ng kasalanan. Pag sinabing alipin, sunod-sunuran ka. Dahil ang proseso ng law para makawala ka sa kasalanan is gawin mo ng 100%. Hindi kaya ng tao dahil alipin siya ng kasalanan. Sunod-sunuran siya. Wala siyang magagawa. Yun ang dahilan kung bakit nakita natin yung ganda ng krus. Na siya ang tumapos, yung sinasabi sa Romans 8:3, for what the law could not do, yung hindi magawa ng kautusan dahil sa kahinaan ng laman, merong sin in the flesh. Ano sabi doon? God sending His own Son, sinugo ng Diyos Jesus sa krus, in the likeness sa anyo ng makasalanang laman. In the likeness of sinful flesh, inirepresent niya yung bawat tao na mayroong kahinaan sa laman. Ano sabi doon? Condemned sin in the flesh, hinatulan ang kasalanan sa kanyang laman para patayin at ilibing para matapos na yung bisa nito. Para pag ikaw ay isang nanampalataya at naunawaan mo ang ebanghelyo, nasa iyo ang karunungan ng Diyos. Ang sabi ng Romans 6:22, now being made free from sin and become servants to God. Pag ikaw ay nanampalataya sa ginawa ni Kristo, ang mga believers, ang mga mananampalataya, tayo mga born again, malaya ka na sa kasalanan. Now being made free from sin and become servants to God. At ngayon, alipin ka na ng Diyos o lingkod ka na ng Diyos. Ang ibig sabihin, nagkaroon ng shifting. Nung hindi ka pa believer, nung tayo ay unbeliever pa, tayo ay sold under sin, alipin ng kasalanan. Wala tayong magawa, sunod-sunuran. Kaya yung ating espiritu, patay, naapektuhan nung kasalanan sa laman. Pero dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, pag naintindihan mo ito at nanampalataya ka sa ginawa niya, malaya ka na sa kasalanan. Freed from sin and become servants to God. Tapos, you have your fruit unto holiness. So yung bunga ng kabanalan, na ang bunga, ang destiny mo ay everlasting life, nasa iyo na. Amen po ba? Naintindihan niyo ba yung gospel? Kaya, hindi mo nahahabagin ang sarili mo. It's either maaaring hindi naman masamang maging marunong sa lupang ito, hindi naman masamang maging professional sa mundong ito, pero hindi naman lahat pantay-pantay eh. Pero alam nyo, maintindihan lang natin ang lubusan yan sapagkat ang isa sa hinangaan sa Biblia na taong may matinding karunungan ng Diyos at talagang pinagkalooban ng Diyos ng karunungan ay walang iba kung hindi si Solomon. Sa Ecclesiastes chapter 2, tingnan natin ha, verse 16. Utay-utayin natin ito, magandang magiging maliwanag sa atin yung ating paksa. Sapagkat kung paano sa pantas, pag sinabing pantas, matalino. Pero sabi niya kung paano ang pantas, gayon din sa mangmang. Alam niyo ba, sabi ni Solomon, natuklasan niya, kahit ikaw ay marunong sa mundong ito, hinahangaan ka, gaya ni Solomon. Sabi diyan,
wala rin, ikaw rin pagkakaiba sa mangmang. Yung matalino at yung bobo, ang kalamangan lamang niyan pakinabang yung pag nabubuhay sa lupa. Sabi diyan, pero pagdating ng araw, walang alaala magpakailanman. Pag pinag-usapan yung eternal, magpakailanman, abe, parehas lang kayong, kung merong marunong at kung merong mangmang, parehas lang. Merong mataas ang IQ, merong mababa ang IQ, parehas lang yan, sabi ni Solomon. Danan sa mga araw na darating ay malilimutang lahat. Kasi darating ang araw, as time goes on, yung karunungan mo, yung mga na-attain mo, malilimutan din yan. At kung paanong ang pantas ay namamatay, gayon din ang mangmang. Malinaw po ba yan? Malinaw po yan. Masama po bang maging marunong? Hindi naman. Pero yayabang ka lang. Pag ang level at measurement ng blessing ay sa physical aspect at ikaw ay marunong at yung iba ay hindi, ay parang magkakaroon ng Kaya nga ang blessing ng Diyos ay hindi sa physical, kung hindi ang blessing ng Diyos. Sapagkat iyan ang nakita ni Solomon. Tuloy natin. Sa gayon ay pinagtanim ko ang buhay, sapagkat ang gawa na ginawa sa ilalim ng araw ay mapanglaw sa akin. Sabi niya, lahat ng ito uuwi sa kapanglawan sapagkat lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Sana maintindihan niyo po ito. Hindi po masama ang magkaroon ng karunungan sa mundong ito. Pero kapag dyan ka lamang nag-i-invest at pag dyan lamang ang binigyan mo na talaga ng effort at panahon at kaligayahan, mamimiss mo. Bandang huli, kagaya ka rin ng mangmang. Yan ang ibig sabihin ng sinasabi ni Solomon na isang matalino. Bakit? Kasi nung bandang huli, na suma total niya na walang kabuluhan ng lahat ng mga bagay na ito. Na maraming mga tao dito nalilibang. Verse 18, at ipinagtanim ko ang lahat kong gawa ng aking ginawa sa ilalim ng araw. Ang dami niyang ginawa kaya. Marami siyang mga successful na contribution sa kapakinabangan sa lupang ito. Lalo na doon sa Israel bilang siya isang hari. Sabi dyan, yamang marapat yung iwan sa tao na susunod sa akin, pamamana daw niya. 19. At sinong nakakaalam kung siya'y magiging isang pantas o isang mangmang? Alam niyo yung mga batang isinisilang, minsan sasabihin, ang swerte mo, ang talino ng anak mo. Wala pong masama doon. Maski ako, magiging proud ako kung matalino at mahusay ang aking anak. Normal sa isang magulang na nagiging proud siya dahil mahal niya ang kanyang anak. Pero dito sa paksa natin, gusto nating bigyan liwanag na iyan ay uuwi din sa walang kabuluhan. Kasi maraming mga tao, yan lang ang measurement ng blessing at ikaliligaya sa lupa. Na parang doon ka lang proud na proud. Ano po ibig kong sabihin? Kung ikaw ay isang Kristiyano at nag-aaral ka ng salita ng Diyos, ang sabi ng ating pinag-aaralan kanina, Christ is the true wisdom of God. Kung saan ka magpapasakop, sa Diyos o sa sinasabi ng tao, yun po lang mga agenda natin dito. Hindi po ako against kung ang isang tao ay matalino, papalakpakan ko siya, hahangaan ko siya. Diba? Pero hindi. Sa isang mananampalataya, kung halimbawa dumating sa iyo na hindi ka ganun katalino at ang mga anak mo hindi ganun katalino, huwag kang malungkot. Ito yung kagandahan ng naunawaan mo ang blessing na ginawa ni Kristo sa krus. Hindi ka maiinggit. Ikaw ay mayroong kakontentuhan. At ang pinakamimithi mo is to know God. Yung lubusan mong makilala si Kristo. Ang ganda nga nung awit kanina Yung makilala siya ng lubusan. Di ba sabi ng John 17:3, at ito, ang buhay na walang hanggan. So ano yung agenda ng Bible? Eternal life. Why? Kasi yung physical life, parang singaw lang. Ang bilis ng panahon. Kailan lang? January, March na ngayon. Mamaya, nasa kalagitnaan na tayo. Saglit lang yan. Ano po ibig ko sabihin? Pag ikaw ay nag-invest lang na nag-invest sa ganda ng bagay sa lupang ito, magugulat ka na lang. Ano sabi ng Bible? Huwag kang magtipon ng kayamanang nasisira, kinakalawang, at mauuwi sa wala. Magtipon ka ng kayamanang hindi nasisira, hindi nananakaw, at walang makakakuha sa inyan. Pag diyan ka nagsumikap at yan ang inuna mo, dala-dala mo yan hanggang sa pagharap mo sa Diyos at hindi ka mapapahiya kasi haharap ka sa Diyos, karapat-dapat ka sa Kanyang kaharian. At ang reward mo, kung ano yung ginawa mo, dala-dala mo yun dun sa kabila. Amen?
Sana maintindihan ninyo itong ating message na to. Kasi nalulungkot po ako. Talagang ang kalaban ng tao, itong physical. Although ito'y part ng pagkalikha sa atin, pero may purpose ang Diyos. Huwag mong ibuhos lamang ang mga bagay ng iyong panahon at oras. Ang bilis lang ng panahon. Mamaya-maya lang, yuyuko ka na rin. Minsan nga, dito pa lang may namamatay na. Di ba, ganyan ang buhay? Minsan dito may namamatay na. Pero ang goal ng tao, mabuhay siya. At maging maganda ang buhay sa lupang ito, walang masama po doon. Pero pag na-neglect niya, yung sinasabi ng Bible, na ang tunay na karunungan, si Kristo Jesus. At ang pinakamaganda ay yung matuto ka. Teach us to number our days. Huwag mo sayangin ang bawat oras at panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayong mga mananampalataya, ikaw ang wise. Ikaw ang mayroong wisdom. Kung talagang nagliwanag sa iyo at nakita mo ang kahalagahan ng salita ng Diyos, hindi ka makikipag-contest lamang sa lupang ito. Ang mundong ito ay parang sugal, kumu-contest. Alam niyo, from the very beginning, di ba, sinabi na ng Diyos, nagbibigay ng Diyos ng babala. Kaya lang ang problema, sabi nga sa ating pag-aaral, may posibilidad hindi lamang talaga yung first Adam ang nabuhay, may kasama siya. At yung serpent na tuso na dumaya, mula pa ng pasimula, meron ng scammer. Meron na ng bubudol. Sinisira yung decision mo para wag kang maging wise. Diba? Sa Diyos lang nanggagaling yung tamang wisdom. Ang problema, natangay pa rin si Adam, yung ating unang magulang, nang na-scam siya. At nakakalungkot nga ang nakakalungkot doon, pagkatapos na sila mabudol at ma-scam, nagturuan sila. Kasi yung babae na binigay mo sa akin, gawa niya Hanggang sabi ng babae, gawa nung ahas kasi. Parang ganito yan, hanggang ngayon, pag mayroong mga nai-scam at manambubudol, ang ituturo sa iyo kung sino yung, ay kasi siya para lamang ma-escape yung kanyang sarili. Be wise. Pag ikaw ay nabudol, pananagutan mo yon. Huwag mo yung isisisi sa ibang tao. Dahil binigyan tayo ng free will ng Diyos. Hanggang ngayon, ganyan ang ugali ng tao. Pagka merong na-scam at nabudol, sisisi, hindi, ikaw ang nagdesisyon Kung siya'y nabudol at ikaw ay nabudol, huwag mo sisisihin yung isa. Decision mo yan, responsibilidad mo yan. At huwag mo ididiin ang sino man. Kasi binigyan tayo ng karunungan at dapat nanggagaling sa salita ng Diyos ang karunungan. Amen? Pag ikaw ay naging matalino, ayaw ng Diyos na nabubudol tayo. Kasi nga, kung ang perimeter ng blessing ay talaga sa physical, ay di tigilan na natin to. Kung sabi nga nung 1 Corinthians chapter 15, patungkol sa pagkabuhay na maguli, kung walang pagkabuhay na maguli, ano yung pagkabuhay na maguli? Spiritual ba o physical? Spiritual. Kasi kaya nga tayo isinilang sa spiritual dahil namatay yung ating espiritu. Kaya sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, para makita mo ang kaharian ng Diyos, you must be born in the Spirit. Paano ka isisilang sa Espiritu? By the gospel. Through the Word of God. Diba? Kaya kung nagpakatalino ka lamang dito sa lupang ito, congratulations. Diba? Pero hanggang physical lang yan. Patuloy ko kayong china-challenge. Magtiyaga lang po tayo. Huwag nating sayangin ang oras at panahon. Sabi nung Psalms 90, teach us to number our days. Mabilis lang yan panahon. Kailan lang. Kakanta ka parang kailan lang. Diba? Ang bilis lang ng panahon. Sabi ko nga, hindi mo na mababalikan yung nakaraan. Itong nangyayari ngayon, mamaya lang, hindi mo na yan mababalikan. Hindi totoo yung mayroong time machine. Wish I had a time machine
Make myself come back until the day I was born. Di na. Hanggang kanta lang yon. Hanggang isip lang yon. Di ba? Totoo po ba yon? Yes. Maging matalino po tayo. Huwag tayong palinlang, huwag tayong pabudol. Huwag tayong mainggit sa iba. Ang problema kasi, yan ang kahinaan ng tao, maging ng mga Israel. Naghahari na ang Diyos sa kanila sa panahon ni Samuel, hindi pa sila nakontento. Anong nang ginawa nila? Bigyan mo rin kami ng hari, kagaya ng ibang bansa. Ang kahinaan ng tao, kung ano nakikita sa kapaligiran, yun ang pilit na nakaka-impluensya. Pero yung makita ang kagandahan ng pangarap at blessing ng Diyos, dahil meron tayong laman, ito yung kalaban. But be wise. Kung bakit tayo binibigyan ng salita ng Diyos na instruction, para tayo gisingin. Sapagkat darating ang panahon, matatapos din ito. Isang araw, haharap tayo sa Diyos. At sabi ng Bible, tiyak, magsusulit tayo sa Diyos. Ang sabi din sa Ecclesiastes, di ba? Tingnan natin. Kasi napakaganda rin basahin yung aklat ni Solomon. Kasi ipinapakita doon na kainggit-inggit siya sa kagandahan na mayroong karunungan siya. Pero bandang huli, nakita niya walang kabuluhan. Lahat ng mga bagay na yan, sabi niya, walang kabuluhan. Dito sa Ecclesiastes, sa chapter 6, sa verse 11, yamang maraming bagay na nangadaragdag ng walang kabuluhan, ano ang lalong ikinaigi ng tao? Verse 12, sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Lahat ng mga kaarawan ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugol na gaya ng anino. Parang anino. Tama po yung sinasabi ng Bible na yung Old Covenant, which is physical, shadow. Kanyan walang kabuluhan, buhay na kanyang ginugol na gaya ng anino. Nag-invest siya. Ibinuhos na yung karunungan niya, yung katalinuhan niya. Pero sabi niya, shadow lang yun eh. Sapagkat sinong makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw. Kaya nabanggit din niya sa Ecclesiastes chapter 3 na ang tao parang hayop lang. Kumakain, natutulog, nabubuhay, pagkatapos mamamaya, mamamatay. Bagaman ang kalamangan ng tao sa hayop, ang hayop libangan lang niya, mas matalino siya. Pero pagdating ng kamatayan, parehas lang sila. Isipin ninyo na sabi niya, ang pantas at ang mangmang, parehas lang. Anong pinaka-the best na magagawa natin na makukuha natin sa lupang ito? 1 Corinthians chapter 1 verse 21 at 24. Sabi niyan, ngunit sa kanila ng mga tinawag maging Hudyo o Griego. Gentiles, yung Griego po dyan ay Gentiles. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sinulit ko, ang ibig sabihin ng wisdom, ikaw ang merong mataas na kalidad ng kaalaman at karunungan at ikaw ay magkakaroon ng tamang judgment o desisyon na gagawin mo sa buhay na ito. At ikaw ang may pinakamataas na antas ng blessing na makakamit ang tao sa lupang ito. Ang problema nga lang kasi, hindi ito nahahawakan ng pisikal. Hindi ito sinasatisfy nito yung pangangailangan lamang ng iyong pisikal. Ang sinasatisfy nito ang iyong inward man. Ephesians 3:16, last. Upang sa inyo ipagkaloob niya, ayan ang kayamanan, sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo ay palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Saan? Sa pagkataong loob. In the inward man. So, ang panawagan ko, mga tatay, mga nanay, mga kapatid, mga iniibig ng Diyos, lahat tayo mahal ng Diyos, magpasubmit tayo
Babalik.